makikita sa larawan ay ang Medium Range Air Defense System project ng Army, ngunit wala pa tayong masyadong impormasyon tungkol maganda din dito. siya. Sa ngayon, pinaprioritize muna ng Sa Philippine dagat. Army ang pagkuha ng mga BrahMos supersonic missile dahil nagkakahalaga ito ng 16 billion pesos. 16 billion pesos? Billion ba or million? Gagi, parang ganda par. Ang isa pang proyekto ay tinatawag namang Man-Portable Air Defense System Acquisition Project na nagkakahalaga ng halos 2.3 billion Gagi. pesos. 2.3 billion pesos na to? Kaya pala mukhang masya-short talaga tayo, no? Ang mahal. Hala, nag-YouTube ka. Siguro ay wala kang kasama. Like, subscribe kung need mo ng kasama. It's Francis. Pala, tara. So, kumustas mga idolo? So, ayan, ibinida nga ng Philippine Army yung mga nabili nilang depensa para sa ating bansa. Tapos yun, inilabas din nila yung mga kagmitan or mga pandigma na gusto pa nilang bilhin sa hinaharap. So, ayun, sobrang excited nga akong panoorin ng video ito, kasi at least naman, meron tayong kaalaman sa mga nangyayari dito, di ba? Or meron tayong kaalaman sa mga way of pag-upgrade nila ng ating mga depensa, mga kagamitan para sa ating bansa. So ayun, mula ang video ito kay Sir Mel TV. So sa mga hindi pa nakapag-subscribe kay Sir Mel TV, inaanyayahan kayo na mga viewers or mga subscribers or mga napadpad dito sa channel natin. Don't forget to subscribe Sir Mel TV. Ilalagay natin yung link niya sa description sa baba. Tapos yun, kung trip nyo naman na may kasama kayong manood, may mag-agree or may mag-disagree sa mga opinion nyo, don't forget to subscribe. Francis Daily, nandito lang ako mga par. Tapos yan, don't forget to click subscribe button and click the notification bell at saka i-like nyo na rin ang video ito para yun, good vibes lang tayo dito. Tapos yun, di na natin ito patatagalin pa. Baka agawin pa ng China. So, let's watch this video. Nida ng Philippine Army ang kanilang mga bagong kagamitan na nabili sa ilalim ng AFP Modernization Program, katulad na lang ng Saberlight tank galing sa Israel. Galing sa Israel, Ang angas din, Tangke de gera. Atmos 2000 self-propelled howitzer. Maganda din to, Ano kayang gamit nito, men? Maangas. At ang armored combat vehicle na nanggaling sa Turkey. Teka lang, ang bilis Ito pala yun. Maangas din, men. Tapos mga medyo bago pa, At ilan pang mga armored vehicle na nabili sa Russia at South Korea. Nagkakahalaga ang mga ito ng bilyong-bilyong piso at nangako naman ang ating presidente na ipagpapatuloy ang kanilang modernisasyon na mas lalo pang magpapadami sa assets ng Philippine Army. Sa PBBM talaga sobrang solid. Sana mas madagdagan pa yung mga depensa natin, men. Tapos yun, excited nga ako na makita pa yung mga gusto pa nilang bilhin. Para naman aware tayo, di ba, na may ibubuga na tayo, something like that sa ibang bansa. Tuloy. Inuudyok din ito ang Army na bumili ng mga kagamitan na magpoprotekta sa ating teritoryo at hindi lang basta-basta panglaban sa mga lokal na rebelde dahil malapit na umanong maubos ang mga rebelde sa bansa. Dapat umanong malapit pero mukhang malabo talagang maubos yung mga rebelde ng bansa. Ewan ko, siguro dahil may mga nagpoprotekta sa kanila. Oops! Issue. Tuloy. Army sa mga pangdepensa laban sa manghihimasok sa ating teritoryo, kagaya na lang ng sa West Philippine Sea dahil na rin sa mas lumalala na ang tensyon laban sa bansang China. Tama. At kasunod nga nito, inilabas ng Philippine Army ang kanilang mga gustong bilhing defense product at kanilang mga proyekto sa susunod na parte ng AFP Modernization Program na inaasahang mag-uumpisa ngayong taon. Base sa inyong nakikitang larawan, grabe, men, ang gaganda, men, Tuloy. ay ang mga pinaplanong kunin ng Philippine Army sa mga susunod na taon, habang ang iba naman dito ay naumpisahan ng bilhin. Ulit natin. Base sa inyong nakikilabas ng Philippine Army ang kanilang mga gustong bilhin defense product at kanilang mga proyekto sa susunod na parte ng AFP Modernization Program na inaasahang mag-uumpisa ngayong taon. Base sa inyong nakikitang larawan, nakalagay ang mga pinaplanong kunin ng Philippine Army sa mga susunod na taon, habang ang iba naman dito ay naumpisahan ng bilhin, katulad na lang ng mga light tanks, pati na rin ang mga 155mm self-propelled howitzer. At kasunod nga ng kagustuhan ng Pangulo na bilhin ng Army ang mga armas na kayang depensa ng teritoryo ng Pilipinas, makikita dito ang iilang malalaking proyekto na inaasahang mga ngailangan ng malaking pondo. Ito yun, Ito yung sa Israel ata to. Sobrang lakas din ito, men. Tapos ito pang isa, gaganda nito, men. Sana makwarto ng Pilipinas, kasi naman, yun, kailangan talaga natin ito para hindi tayo mabuli ng ibang bansa, especially China, men. So sana nga mabigyan to ng pondo ng gobyerno, men. Madagdagan pa. So yun, tuloy. Aasa tayong susuportahan ito ng Kongreso. Sana nga. Isa na nga dito ang multiple launch rocket system. Wow. At matatanda ang nagpahayag na rin ang South Korea na magdodonate ito ng nasa 22 units ng mga K-136. Maganda din talaga yung may magdodonate para naman hindi na tayo gumastos pa ba. Yun, sana marami yung magdonate kasi mukhang kinakapos talaga kami sa pera. Guys, at Korea, something ng mga bansa dyan, ng mga friendly natin, magdonate kayo sa amin.
makakaasa kayo, natutulungan namin kayo. Oh, yung Korea pala ngayon, kung naalala nung nag-donate ang Korea ng 22 units kasi yun. Tinulungan nga natin sila dun sa Korean War dati, di ba? Tapos yun, 1,000 versus 40,000 kung nakikita nyo yun. 6-core yung multiple launch rocket system, kasama na din dito ang 50,000 rockets. Nagawa na rin ito ng storage facility ng Philippine Army, kaya sigurado na rin na matatanggap ito ng ating bansa. Ngunit hindi pa malaman kung kailan ito darating sa Dami, Pilipinas. Maliban sa donasyon, nasama ko na rin sa aking mga video noon ang patungkol sa Rocket Artillery System project ng Philippine Army. Solid yun yan, guys, ha? Para siyang HIMARS. Ito ba yung HIMARS o hindi? Tuloy. At nasa tatlong defense product ang pinagpipilian sa proyekto. Ang Lakas. tatlong ito ay ang K239 Chunmo Rocket Artillery System na gawa ng Hanwha Defense ng South Sa Korea, Korea. ang Pulse Rocket System na gawa Israel. naman ng Elbit Systems ng Yun. bansang Israel, at Lakas. Ito yung bet ko, yung sa Israel. Yung sa HIMARS kaya. ilang beses na rin ito in-offer sa hukbong sinatahan, at ang pinakapaborito ng Philippine Army na M142 High Mobility Artillery Rocket System o HIMARS na gawa naman ng American defense giant na Lockheed Martin. Ang kinaganda lang talaga sa Amerikano, sobrang gaganda din ng mga features ng mga depensa nila. Kaya marami talaga nahuhumaling sa mga kagamitan ng China, ng Amerika. So ayun, comment nga kayo sa baba kung Amerika lang ba yung may pinaka magandang quality or meron pang iba. Comment nyo sa baba kasi wala pang akong alam dyan. At yun, para naman madagdagan yung kaalaman ko, diba? Comment kayo sa baba kung meron kayong mas alam pa na mas magandang mga klase ng pandigma, diba? Na, ang gumawa. Diba? Ang kulit tuloy. Comment. Matagal nang pinaplanong kunin ng Philippine Army ang HIMARS dahil na rin nagamit na ito ng ilang beses sa balikatan exercise, at manghang-mangha dito ang mga opisyalis ng Army. Sa presyo lamang ng HIMARS hindi magkatalo ang magkabilang panig, ngunit ang mas lumalalim na kooperasyon ng Estados Unidos at Pilipinas ay inaasahang makakatulong upang tuluyan na itong makuha ng nakaka-discount bansa. Ang makikita sa larawan ay ang Medium Range Air Defense System project ng Army, ngunit wala pa tayong masyadong impormasyon tungkol maganda din dito. siya. Matatandang nakakuha na ang Philippine Air Force ng kanilang Spider Air Defense System mula sa Israel, at pinaplano din ng Philippine Navy na magkaroon ng Air Defense System na magpoprotekta sa kanilang BrahMos missile, at dalawa sa ngayon ang kanilang pinagpipilian sa proyekto. Pagdating naman sa Army, inaasahang mag-o-offer ulit ang Rafael Advanced Defense System ng Israel ng kanilang Spider Air Defense System, at ang Estados Ito Unidos. talaga yung mas magandang tingnan, itong mga, kasi yung sa mga rocket or mga missile, parang ganito talaga yung mga itsura ba? Kita nyo yung mga ipinapakita sa mga ibang bansa. Parang ganito, tapos nakakabit siya sa mga sasakyan or sa mga truck, di ba? Tapos yan, kung marami kang ganyan, ewan ko na lang. Doon na lang talaga yan magkakatalo sa himpapawi, di ba? Magsasapukan yan Tuloy. Ng kanilang National Advanced Surface-to-Air Missile o NASAMS na kasalukuyan din nilang ino-offer sa Navy. Sa ngayon, pinaprioritize muna ng Philippine dagat. Army ang pagkuha ng mga BrahMos supersonic missile dahil nagkakahalaga ito ng 16 billion pesos. 16 billion pesos? Billion ba or million? Kagi, parang ganda par. Ano to? Grabe, ang laki naman kung missile to, di ba? Malaki siya na pagka-missile ba? Kung missile man. Correct me if I'm wrong. At iba pa ito sa biniling BrahMos missile ng Philippine Marines na nagkakahalaga naman ng nasa 19 Kagi, billion ang mahal, par. pesos. Ang isa pang proyekto ay tinatawag namang Man-Portable Air Defense System Acquisition Project na nagkakahalaga ng halos 2.3 billion Kagi. pesos. 2.3 billion pesos na to? Damn, ang isa? Ang mahal pala nun. Damn. Kaya pala mukhang short talaga tayo, no? Ang mahal, men. At kasama sa Horizon 2 ng AFP Modernization Program. Maraming bansa ang nag-offer ng kanilang Man-Portable Air Defense System o MANPADS, katulad na lang ng Chiron KP-SAM MANPADS na gawa ng LIG Next 1 ng South Korea, at inapubahan na rin ang pag-export nito sa Ayos nun, Pilipinas. Teka lang, May ulit. range ito. Sensya na kayo, ulit ko kasi mukhang na curious ako doon sa O tao MANPADS, na nakagano, no? katulad na lang ng Chiron Ito ba? KP-SAM MANPADS na Manpads. Tao lang yung may hawak, men. Tapos ito yung parang buntot ni Cell. gawa ng LIG Next 1 ng Tingnan niyo, South Korea. Boom. Inapubahan na rin ang pag-export nito Lakas. sa Pilipinas. May range Boom. ito ng nasa Lagi. 7 kilometers lamang dahil isa lamang itong short-range air defense okay. system. Ang iba pang ino-offer ay ang Verbas surface-to-air missile na gawa naman ng KBM ng bansang Russia, at may range ito ng nasa 6.5 kilometers. Iba. At ang panghuling offer at pinakapaborito sa lahat ay ang Mistral short-range air defense system na gawa naman ng MBDA ng bansang France, at may range ito ng nasa lagpas 7 Solid. kilometers. Sa mga hindi nakakaalam, mayroon ng ganito ang PSG na inatasang magbantay sa presidente, at nakakabit na rin ito sa mga Rizal class frigates ng So meron na pala tayong ganito, no? Grabe, tao lang yung mag-ooperate, Parang tao yung
titingin sa lente ba or sa crosshair. Crosshair. Correct me if I'm wrong. Nakalimutan ko. Angas din Pero para lang siya pang protect sa presidente, Baka dadamihan pa nila to. Bilang kanilang pangunahing air defense system sa ngayon, dalawa na lamang ang pinagpipilian at hindi nakasama ang Russian-made air defense system, ngunit hindi pa malaman kung alin dito ang mapipili sa proyekto. Samantalang pagdating naman sa panghimpapawid na assets ng Army, nandiyan ang kagustuhan nilang magkaroon ng multi-mission drones, Angas, men. reconnaissance helicopter, air medevac helicopter, at ang multipurpose medium-lift helicopter Damn. project. Mangilan-ngilan lamang ang helicopters ng Philippine Army, katulad na lang ng BO-105 multipurpose helicopter, at umaasa lang sila sa mga Black Hawk helicopters ng Philippine mga Air luma na, Force. Pinaplano din ng Army na magkaroon ng sariling mga Black Hawks, ngunit pinaprioridad muna sa ngayon ang pagbili para sa Air Force, kaya tinitignan nilang kumuha ng mga helicopters mula sa Japan. Grabe, meron ako nakita dati na yung helicopter nga sa Russia. Kalimutan ko kung ano yun. Pero parang yun yung mas dati. Tuloy. Nag-anunsyo na rin ang Japanese government na magdodonate ito ng nasa lagpas 100 ng Huey helicopters na magiging malaking tulong sa pwersang himpapawid ng Philippine Army. Maliban dito, tinitignan din ng Army na makakuha ng Cobra attack helicopters mula sa Japan dahil plano Ang nilang angas ng Cobra helicopter, men. Manipis lang siya ba? Tapos parang meron siyang Gatling ata yan. Mas maganda yung mga helicopter na may mga missile, Yun yung isa sa mas cool. Tuloy. retiro ang mga ito sa susunod na taon. At kung inyong makikita, walang mga proyekto katulad na lang ng main battle tank dahil ang ipinakitang ito ay hindi pa kumpleto at ang iba ay parte pa rin ng Horizon 2 ng AFP Modernization Program at sa Hunyo pa mag-uumpisa ang Horizon 3 Kahit hindi pa siya kumpleto ba, ang angas din ng mga target na bibilhin nila, men. modernisasyon. Marami pang proyekto ang naghihintay ng delivery nito, katulad ng mga binili na drones mula sa Israel, mga armored personnel carrier galing sa Brazil, at ang mga fire support vehicle. Umaasa tayong makukuha ng Philippine Army ang lahat ng kanilang hinihiling na mga defense equipment dahil sila ang may pinakamababang pondo sa AFP Modernization Program at sana'y madagdagan pa ng Kongreso ang budget ng Philippine Army. Sana nga madagdagan pa, kasi yun nga, paulit-ulit, need naman talaga nating palakasin talaga yung depensa at saka yung opensa natin, men. Kasi mabuti na rin yun, mag-invest tayo, di bali ng mahal, para naman pag dumating yung araw, di ba, na magkakaroon ng mga ganitong mga sitwasyon, meron naman tayong panlaban, di ba? Di naman tayo gaanong kawawa. At least naman meron tayong panlaban. Di naman pwede yung puro na lang baril, di ba? Dapat meron din sa mga sasakyan, mga tangke, mga ganyan, mga missile, something like that. Mas maganda talaga yung ganun para naman di tayo babrasuhin masyado ng ibang bansa, especially yung China yan. Sobrang angas, men. Grabe. Kahit di pa nabili yung iba ba, parang nakakamangha din yung mga wish list nila, di ba? Or yung mga bucket list nila. Or yung mga na-add to cart nila. Sobrang gaganda ng mga na-add to cart nila. Sana nga mabili na nila yan, Tapos yun, maging mas moderno pa tayo sa ating mga defense or mga kagamit ng pandigma. Something like that. So, sobrang solid lang, sobrang solid. Kayo, ano masasabi nyo dito? Comment down below. Comment nyo kung ano yung pinaka nagustuhan yung mga bibilhin pa ng AFP. Tapos yun, approve na ba sa inyo yung mga nabili na natin? Tapos yun nga, comment down below kung ano yung mga nagustuhan nyo na bibilhin pa natin. Comment nyo kung bakit nyo gusto or nagustuhan yan. Tapos yun lang, ang aangas, men. Sobrang ako. Nakaka-enjoy palang panoorin itong mga ganito, yung mga na-acquire ng Pilipinas ba? At least naman meron tayong alam or meron tayong update na meron na palang mga ganito nangyayari sa ating mga kasundaluhan, diba, sa ating Philippine Army. So sana magtuloy-tuloy pa yan at mas lalo pa tayong tumigas, lumakas, something like that. Yun. So ayun lang, hanggang dito na lang. Don't forget to subscribe Romel TV. At yun, sa mga ganitong mga reaction video, Francis Daily, like, comment, and subscribe. Click the notification bell. So ayun, hanggang dito na lang. Sobrang solid nun. Sobrang solid. Like, sobrang ganda, men. Hanggang dito na lang. Francis Daily, out.